Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga-Pilipinas dyan and Asian countries. And of course, kung saan ka mang lupalop ng mundo, ay good morning, good noon, good afternoon, good evening. At syempre, bago po tayo matulog, bago po ako mag-good night po sa inyo, sana po ay magtambay muna kayo kahit 15 minutes lang po para sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Alright, mga masters and mga G, anong balitas po sa inyong lahat? First of all, maraming salamat po sa inyong pag-support at sa mga nag-premiere po kagabi sa ating Team Kuroda premiere promotion ay congratulations at maraming salamat sa mga nag-support at nag-stay at nagtambay po. Congratulations po sa ating tatlong hosts na nandun talaga at they did their best to make the show, to facilitate our premiere promotion. So dito na po ang G natin, no? Sa gilid lang po siya at parang tahimik na tahimik ang G natin. Hindi ko alam kung ano yung problema niya ngayon. Baka in love po si G natin or baka may hinahanap yun na jowa. Hindi natin alam yan kung ano yung nasa isip niya, nung sa utak na G natin kasi hindi naman nagsasalita yan. Sana po ay masabi niya rin sa akin yung kanyang problema. O mo, parang ang laki-laki ng problema ng G natin. Sabi niya, paano ba ako makakalabas dito, Daddy? Kasi tinatago mo ako, hindi mo ako pinapalabas. Ano ba ang problema mo, G? Ba't gusto mo pang lumabas, ha? Ayaw ba lumabas ang G natin? Dahil po pag lumabas ang G natin, ay magkakaproblema tayo. Mawawalan tayo ng bida. At baka mawawalan po tayo ng bida sa ating All About G. Maging All About Daddy na lang yan. Diba? Wala namang manonood kay daddy mo kasi si daddy mo pangit naman. Diba? Ikaw, poging-pogi ka. Magsispray tayo kay G ngayon. Let's make his environment moist. Gustong-gusto niya yan, yung moist na environment. Kasi malapit na. Tapos na po yung winter namin dito. Pero merong medyong malamig-lamig pa lang konti. Kung minsan po ay mainit, biglang lumamig, kaya marami nagkakasakit. Marami din kaming pasyente dahil po marami nagkakasakit po. So sa clinic namin ay beneficial yan pag merong mga ganyan. Pero ano pa rin po kami, careful pa rin po kami sa pagtanggap ng mga pasyenteng merong colds and phlegm. Kasi baka ano yan, another strength naman yan ng virus, mabibigay na naman or malilipat namin sa ibang pasyente yan. Diba? Alam niyo naman, ang virus po ay communicable po yan. So, baka po ay pag labas ng isang pasyente, maiwan niyo yung virus niyo sa buong kwarto, yung next na pasyente na napapalit dyan ay siya yung makakapag-contract. Siya pa yung kuha ng sakit na yan. So, again, ay very careful po kami. Lalo na po yung daddy ko ay he's turning 78 on the 23rd of March. So, malapit na po siyang mag-78 to 23. So, natin yan. Make sure natin yan na safe po siya. At next week po, ganitong araw din, nasa Las Vegas po kami. So, ang gagawin ko pala ay gagawa po ako ng mga pre-recorded videos ng G natin, All About G natin. At huwag kayong magtaka kasi gagawin ko yung straight na 1 week kasi 1 week po kaming mawawala. So, gagawa po ako ng video straight para hindi tayo hindi natin ma-miss ang All About G. So, pre-recorded videos po yan, starting sa March 19 po kami aalis. March 19, 20, 21 hanggang 25. Babalik po kami mga 26 na. So, Lunes po kami babalik. Sunday ng gabi po kami babalik. At hopefully po ay enjoy naman kami ng konti. Ano lang po yan, bakasyon. At pero merong ano yan, hopefully kung merong pasyente, makakapasyente tayo at marami tayong ipaprocess doon. At siyempre family day natin, family week kasi birthday ng daddy ko. So ang kasasama namin sa pag-drive ay si Papa Danny at ako at saka si Daddy. Pero ang magdadrive po ay ako lang at si Papa Danny. So dalawa lang po kami. Usually ang dinadrive ko dyan ay sa 10 and a half hours na drive,
Si Papa Danny po ay 3 or 3 oras yan sa kanya, sa akin yung 7. So first 2 hours usually ako nagda-drive and then nagpapasub po ako. Kung minsan to 1 hour, then balik ulit ako and then magpapahinga ulit ng konti, sa sub naman ulit si Papa Danny. And then ang last 5 hours usually ako nagtatapos straight na yan. So ilang beses na po tayong gumanyan. So alam ko na yan ng ano. So yung layo ang mga kung paano mag-drive ng long distance. Diba mga masters? Ayan, bumaba yung ating G. At gusto ng G natin sa baba. Sa pinakababa talaga. Gusto niya talaga magtago. Talaga, wala tayong magagawa. Magtatago talaga ang G natin. So dito natin ilalagay naman yung ating camera sa baba. Diba mga masters? Para makita niyo yung G natin. Hindi ko lang alam kung bakit gusto niya talaga magtago sa camera. Pero hopefully po ay yun. Basta ano lang, mag-enjoy lang po kami doon sa Las Vegas. As much as possible, every 2 to 3 months or 4 months ay pumupunta kami doon. Nandun kasi yung mga auntie at mga uncles ko. Yung iba, 3 sila doon, kapatid ng daddy ko. And nag-order din po ako ng mga products, mga herbs, mga supplements kasi nandun yung main na sa office ng Classic World, Classic Herbs Corporation, Las Vegas, Nevada, USA. So, doon ako nag-order. So, negosyo, part din ng ating vacation. Aside from vacation po, meron tayong ano lang dyan ang pwede natin gawin sa Las Vegas. Sawa na rin po kami sa Las Vegas. Parang ano naman namin yun eh. Parang regular na lang namin yan na parang neighbor lang, parang bahay lang namin. Hindi na po kami gumagala, hindi na po kami pumupunta sa mga casino. Hindi naman ako nagka-casino. Ayun lang, more or less yung parang pahinga namin from work, away from work. Time to bond with the family. Pahinga, semester, 1 week. At syempre, dahil VTuber tayo, hanap tayo ng mga contents sa Las Vegas. So, sana yung aking pinsan po ay hindi busy para makasama ko siya or madala niya po kami or ako sa mga lugar na pwedeng i-vlog. Diba mga masters? Vlog lang tayo for the meantime dahil wala man lang tayong ginagagawin doon. Kailangan naman tayong bisita. Take time to relax, di ba? So, hopefully lang tayo ng hopefully parati. Pero praying, ano na po natin yan, na tawag dyan, na attract na po natin yan, na everything will be great. Bumalik na po yung G natin. Hindi ko po pinaon yung ilaw dito sa kanyang swimming pool. At hindi po ako nagpalit ng tubig. Ibig sabihin po yung tubig sa swimming pool niya po ay hindi po mainit ngayon. Hindi naman po si G nag-poops, kaya malinis yung tubig niya. Ang tubig na to ay 2 days ago yesterday. So hindi po naman ito madumi, hindi siya nag-poops diyan. At medyo malamig-lamig kasi gusto niya siguro yung malamig-lamig naman. May mga time kasi kung minsan kasi na gusto ng G natin yung medyo warm. May mga time naman na gusto niya medyo mainit. Pero ngayon po ay room temperature. Room temperature po yan. Hindi naman mainit dito ngayon sa amin. So, hindi yan mainit. Hindi naman siya medyo malamig. So, hindi yan freezing. So, yun. Gustong-gusto ng G natin yan. At hopefully po, ay mag-poops po ang G natin. Magpo-poops po yan in a little while. So, naayos lang natin yung ating naayos ko lang po yung aking monopod. Yan, ang galing ng ating monopod ngayon para hindi siya mahirap i-adjust. So, yan. Hopefully, G, mag-poops ka na. Sana mag-poops ang G natin.
Yun ang hinihintay ko mag-poops ang G natin kasi parang ilang araw din po siyang hindi naka-poops. Ilang araw din po siyang walang gana. Kaya binigyan natin siya ng kanyang calcium na supplement para po ay magkakagana po siya at maganda yung kanyang bones, ang kanyang skeletal system at saka kanyang balat. Ayun o, at si G po ay very, very blessed. Alam niyo namang very blessed yung G natin, di ba? Kasi sa lahat ng mga iguana, feeling ko ay hindi naman lahat, pero isa siya sa mga pinaka very blessed na iguanas dahil po ay parang nabibigay sa kanya ang lahat ng mga kailangan niya. Spoiled na spoiled. Hindi naman natin talaga spoil pero pinoprovide lang natin. That's just because I am a responsible owner. Siyempre, responsible owner po si Master. At ilang pets na rin po yung dumaan sa akin na hindi ko talaga pinabayaan. And mabuti at nakakita ako ng ganito, ng isang G na super poging-pogi at mabait. At hindi ko talaga inakalain na magiging ganyan siya ka maamo na sa akin. Kasi 'di ba, sa mga nakapanood ng ating first na mga episodes ng G natin, 'di ba ay nangahampas siya ng buntot. Hindi naman siya nangangagat pero nangahampas siya ng buntot. So, syempre yun yung isa sa mga defense mechanism ng iguana at ibang mga reptiles. Kasi wala silang matalim na ngipin. At yung kuko nila, syempre defense mechanism din po nila yan. Kasi manghahamras yan at hampasin ka ng kanilang buntot. Siguro since nakuha ko si G, mga 3 beses niya po na lang ako po nahampas. Yung hampas niya naman ay hindi naman. Yung pinakaunang week, first 2 weeks niya, yun yung iniiwasan ko talagang mahampas. Kasi very defensive siya. Pero after that ay hindi na po siya nag-attempt na mga hampas. Meron siya mga stunts, mga posture, mga tawag diyan, tawagin natin parang preparing mechanism niya, parang nagpe-prepare siya na mga hampas. Alam ko na yan pag inangat niya yung kanyang likod at parang titingnan ka. Ginagawa niya yan kung minsan pag nagulat po siya. Pero syempre, ang maganda po dyan ay si G natin ay pag nakita niya po ako, na ako pala yung nasa harapan niya, ay binababa niya yung buntot niya. Alam niya na kung sino si Daddy Master niya. So ano yan, lang po siya, nag-defense mechanism yan. Defensive pala. Yung tawag pala dyan is defensive stunts. Yung stunt, yung kanyang movement. Diba? So, normal yan para ma-preserve at ma-defend niya yung kanyang sarili. Malay natin, no, di ba? Baka hayop yun or ibang tao yung nasa harapan niya, may balak palang kunin siya. Kung akala niya, kung hindi niya ma-recognize yung itsura ng Daddy Master niya, na siya, tanghay na po siya, o nakagat na po, o napatay na po siya. Mabuti at si G natin ay nakaka-recognize ng aking boses, nakaka-recognize ng aking itsura. Yan. So, kung hindi wala tayong problema dyan sa kanya. Yan na po ay unti-unti na po siyang tumatakas ang G natin. So, malapit na po tayo matapos mga masters. Maraming salamat talaga sa inyong love and support sa ating All About G the Green Iguana daily vlogs. At tinitingnan ko ngayon yung aking alagang gecko ko. Yung alagang gecko ko po ay nandito din sa taas ng G natin dito siya. Pero nakatago po siya sa loob ng kanyang lalagyanan. Okay lang yan ng gecko natin. So dito na po yung G natin ay umakyat na po. Doon na siya sa taas. Dali, ayusin na natin yung ating monopod. Yan na po ang G natin. Ang ganda ng monopod natin is very easy to adjust po siya. Alright mga masters and mga ka-G, isang araw na naman ng lumipas at maraming salamat talaga sa inyong lahat. Again, this is your Master Worm and ang ating poging-poging si G, the Green Iguana.
Maraming salamat ulit. God is great. Yahoo!